Ang simula ng kwento sa Season 2 ay ipinakita ang mga nangyari nakaraan bago pa nila makilala si Yuji Itadori. Sa nakaraan ay lulan ng isang kotse sila Yori Uta Jaime at Mei Mei na mga bata pa sa panahong ito. Nagpunta sila sa isang abandonadong mansyon, at maingat nila itong pinasok nang maramdaman ni Mei Mei na napapaligiran daw sila ng mga sumpa. Binuksan ni Mei Mei ang breaker nang malamang gumagana pa pala ang ilaw. Saka naman humiwalay si Mei Mei kay Yori para mahanap nila kaagad ang sumpa nang sumara ng kusa ang pinto. At kahit na kinakabahan si Yori sa paghahanap ay matapang niyang binubuksan ang mga pinto. At sa pinakahuling kwarto ay may narinig siya sa ilalim ng kama. Dahan-dahan niya itong sinilip nang makitang mga daga lang pala pero napatakbo pa rin siya. At nang hawakan siya ni Mei Mei ay tuluyan na siyang napasigaw sa takot. Pagkatapos ay nagtataka ang dalawa dahil akala ni Mei Mei ay nasa first floor sila, samantalang ang alam ni Yori ay nasa second floor sila. Kaya itinuro ni Mei Mei ang mga kalat na nakita niya kanina kaya sigurado siyang nasa first floor sila. Kaya giit ni Mei Mei na nasa tiyan daw sila ngayon ng sumpa. Dahilan para maging walang katapusan ang hallway. Kaya naman kahit anong lakad nila ay hindi sila makaalis. Natuklasan din nila ito sa pamamagitan ng mga kalat na kanina pa nila nakikita. Saka naisip ni Yori na kailangan lang daw nilang tumakbo ng mabilis para masira ang Infinity Hallway. Subalit dagdag ni Mei Mei na dapat ay magkasalungat ang takbo nila. Ginawa nga nila ang plano ngunit nasisira naman ang hallway hanggang sa tumalon papalabas si Yori at nakitang lumulutang ang mga bagay. At matapos ang nangyari ay nakitang niligtas pala sila ni Gojo na noon ay isa pa lamang second year. Tinutokso niya si Yori na iiyak na daw, nang biglang may lumabas na malaking sumpa subalit agad na nakain ng Shikigami ni Suguro Geto na noon ay best friend pa ni Gojo. Saka dumating din doon si Leary na labis na ikinatuwa ni Yori. Ngunit nang itanong ni Mei Mei kung nailagay ba nila Gojo ang barrier ay natulala ang magkakagrupo. Nakarating ang balita sa TV dahil nakalimutan pala nila na gumawa ng barrier, kaya nagalit si Yagami Amici na noon ay isang sensei pa lang. Kaya binutukan niya si Gojo. Habang naglalaro ng basketball ay nagkainitan ang dalawa dahil magkaiba sila ng saloobin tungkol sa totoong tungkulin ng isang sorcerer. Kung saan muntik na silang mag-away ngunit biglang dumating si Miss Amici para bigyan sila ng bagong misyon. Subalit ayaw nilang magkasama. Ang misyon ay magiging escort daw sila ng dalagang napili para makipagsanib kay Tengen-sama. Para mapanatili ang curse technique nito at mapanatili ang pagprotekta nito sa Jujutsu School. At para maiwasan din ang posibleng panganib ni Tengen-sama sa sangkatauhan. Giit ni Miss Amici na may dalawang grupo daw ang nais pigilan ang misyon na ito. Sila daw ay ang Group Q, at ang Star Religious Group. Naghiwalay ang dalawa para hanapin ang nasabing dalaga, nang biglang may sumabog sa gusali. Subalit nakaligtas si Geto gamit ang kapangyarihan, nang mapansin nilang nahuhulog si Rico na kagagawan pala ng Group Q, pero nagulat ito dahil nailigtas pala ni Geto ang dalaga. Kaya nagbanta ang kalaban na papaslangin si Geto. Samantala inatake rin si Gojo ng isa pang cursed user mula sa Group Q. Subalit umaatres sa kanya ang mga patalim dahil sa kakayahan. Sa malayo ay nagmamasid ang dalawang lalaki, dahil kinakausap pala ni Shio si Toji Fushiguro para maging hitman. Samantala nagawa pa ni Geto na magtimpla ng tsaa dahil sa nabihag niya na pala ang cursed user. Sinubukan nitong magmakaawa subalit hindi pinaniwalaan ni Geto. Kaya nagbanta na lang ito na may kasama daw siyang mas malakas. Pero pinakita sa cellphone na napatumba na ni Gojo ang pinagmamalaki niya. Samantala si Toji naman ay nagsusugal sa karera ng bangka nang puntahan siya muli ni Shio. Dahil nais talaga ni Shio na kuhain na hitman si Toji. Kaya pumayag na si Toji pero nais niyang mapagod muna si Gojo sa Group Q at Star Religious Group bago siya lumaban. Saka natapos na ang karera at natalo na naman si Toji. Nang magising si Rico ay nakatikim agad ng sampal si Gojo dahil akala ng dalaga ay mga kalaban sila. Nainis ang dalawa kaya pinagtripan nila ito na nakita ng katulong. Na nakasakay sa isang cursed spirit na binigay daw sa kanya ni Geto. Hindi inaasahan ni Gojo ang ugali ni Rico, pero sinabi ng dalaga na proud daw siya na siya ang napiling vessel para kay Tengen-sama. Pero habang nag-i-spit siya ay nagpapalit ang dalawa ng wallpaper sa CP na ikinainis niya. Inutusan sila Gojo na gawin ang huling mga kahilingan ni Rico, pero para kay Gojo ay pagsasayang lang ito ng panahon. Naintindihan naman ni Geto ang sitwasyon dahil kapag nakipagsanib na si Rico kay Tengen-sama ay tila patay na rin ito dahil mawawala ang alaala. Nang biglang maramdaman ni Geto na may kakaiba. Samantala si Toji ay nagre-relax lang habang si Shio ay nakatitig sa nilagay nilang bounty ni Rico na $250,000.
Nagmamadali ang tatlo na puntahan si Rico, habang kausap ni Toji si Shio sa telepono. Dahil nais pala nilang targetin ng mga mahihinang cursed user si Rico para mapagod sila Gojo na nagbabantay dito. May nakasalubong si Geto na isang matandang Shikigami user. Kumpiyansa ang matanda na mananalo siya sa laban dahil iniisip niyang mahina sa malapitan ng isang sorcerer na tulad ni Geto. Nagpalabas ng malaking halimaw si Geto na agad na nilamon ang matanda subalit nakatakas pala ito at sumugod sa gilid, nang mapunta sa isang ilusyon at makita ang aso niyang namatay. Dahil sa reality ay walang tigil na pala siyang binubugbog ni Geto na akala niyang mahina sa malapitan. At pagpunta naman ni Gojo sa school ay pinagkaguluhan siya ng mga kaklase ni Rico. Subalit sinaway sila ng sensei doon, pero binigay din ito ang number niya kay Gojo na ikinainis ng mga estudyante. Tapos dinala ni Gojo si Rico at dumaan sa bubungan. Nang makita sila ng isa pang bounty hunter na cursed user pero nasa likod pala niya ang katulong. Agad na sumugod ang katulong na tagumpay na nabayagan ang kalaban. At may lumabas na mga kamay mula sa lupa dahil dumating pala si Geto. Subalit sa kinaroroonan nila Gojo ay may mga kamukha din ng cursed user doon. Agad na pinag-untog ni Gojo ang dalawang clone, kaya sumugod na rin ang dalawa pa pero hindi maabot ng suntok nila ang sorcerer. Kaya pinagsasapok sila. Nang makitang ang tunay na katawan ay nagtatago pero hindi nakaligtas sa mga mata ni Gojo. Tapos sa isang iglap ay kaagad na naabot ni Gojo ang kalaban. Nagagamitan niya sana ng reversed curse technique. Pero pumalpak siya kaya sinuntok na lang ito. Ngunit nakita ni Rico na nabihag pala ang katulong niya. Sinisisi ni Geto ang sarili, subalit kumpiyansa pa rin si Gojo na mababawi ito. At tagumpay nga nilang nabawi si Kurowi. Samantala nasa airport na sila Nanami at Yu para samahan sila Gojo sa misyon habang sila Gojo at Rico naman ay nagpapakasaya sa bakasyon. Kaya naman ipinagpaliban muna ni Gojo ang pagpunta nila sa Jujutsu Academy. Nag-aalala si Geto dahil hindi pa natutulog si Gojo dahil sa pagbabantay, subalit ipinagwalang bahala lang ito ni Gojo dahil magkasama naman daw sila, kaya nagpakasaya sila sa buong bakasyon kasama si Rico. At matapos ang bakasyon ay nakauwi na sila sa Jujutsu Academy. Kaya tinanggal na ni Gojo ang teknik niya. Subalit dahil dito ay natusok siya ni Toji na nag-aabang pala sa kanila. Naalala naman ni Gojo na nakita niya na dati si Toji noong bata pa siya. Pero nabahala si Toji dahil si Gojo pa lang daw ang nagawang makakita sa kanya habang nakatayo sa likod. Nagpalabas ng halimaw si Geto na agad na kinain si Toji, saka sinabi ni Gojo na ayos lang daw siya. Sa kanya inutusan si Geto na dalhin na si Rico kay Tengen-sama. Nakawala si Toji sa halimaw ni Geto nang mapansin ni Gojo na bagong sword ang hawak nito. Isiniwalat ni Toji na kagagawa niya ang paglalagay ng bounty sa ulo ni Rico para mapagod si Gojo at matalo niya ito sa laban. Umatake si Gojo subalit mabilis na nakailag si Toji, nang mapansin ni Gojo na kakaiba dahil wala itong cursed energy. Sumugod si Toji subalit dahil sa mga mata ni Gojo ay nagawa niya pa ring mapatalsik ang kalaban na tumagos sa mga bahay. Subalit dahil mabilis saka walang cursed energy si Toji ay hindi malaman ni Gojo ang lokasyon nito. Kaya naman pinili ni Gojo na wasakin ang buong paligid para walang mataguan si Toji. Pero biglang may lumabas na mga langaw na cursed spirit para maguluhan si Gojo. Kaya nakalapit na naman si Toji sa kanya at tagumpay na nasaksak sa leeg at tuluyan ng tinapos ang sorcerer. Samantala makabagbag damdamin ang naging pamamaalam ni Rico sa kaisa-isa niyang pamilya na si Kurowi. Saka nagpunta na sila sa kinaroroonan ni Tengen-sama. Subalit binigyan siya ni Geto ng pagkakataon na tumanggi. At habang umiiyak ay pinili ni Rico na tumanggi dahil nais niya pa daw mabuhay. Subalit biglang may bumaril kay Rico. Na nakitang si Toji pala dahil napatay na niya si Gojo. Kaya labis na nagalit si Geto na nagpalabas ng mga malalakas na halimaw. Pinasugod ni Geto ang dragon sa kalaban na agad na nilapan ito. Subalit nagawa itong matalo ni Toji. Tapos ipinagmayabang ni Toji na dahil wala daw siyang cursed energy ay hindi alam ng ibang sorcerer na nandito siya. Binaril siya ni Geto subalit mabilis na nakapunta sa likod. Saka niluwa ni Toji ang maliit na cursed spirit na lumobo at kumapit sa kanya dahil dito daw niya tinatago ang mga sandata. Pinasugod muli ni Geto ang Rainbow Dragon na agad na nasalag ni Toji gamit ang espada. At habang nasa ere ang kalaban ay tinira pa ito ni Geto ng maraming cursed spirit subalit hindi umuobra kay Toji. At pagbaba ni Toji ay nagpalabas naman si Geto ng malaking halimaw para manatili si Toji sa ere at patuloy niyang maatake ng mga pusit. Subalit nagawa na naman ni Toji na mapaslang ang Rainbow Dragon na ipinagtaka ni Geto dahil ito daw ang may pinakamatigas na kaliskis.
At habang nahuhulog ang pasilyong kinatatayuan nila ay gumamit si Geto ng curse technique gamit ang babaeng cursed spirit. Pinaligiran siya ng mga gunting pero gamit ang espada ay naubos niya ang mga ito. Saka naman sinubukan ni Geto na kontrolin ang cursed spirit ni Toji. Pero nabigo siya sa plano, saka siya pinaghihiwa ni Toji Fushiguro at tinadyakan sa mukha. Giit ni Toji na hindi niya pinaslang si Geto dahil sa cursed manipulation technique nito, dahil baka magwala ang mga cursed spirit na naabsorb ni Geto kapag nasawi siya. Sa headquarters ng Star Religious Group ay pinakita ni Toji kay Shigeru ang bangkay ni Rico para patunayan na natapos niya ang misyon. Natuwa si Shigeru kaya magbibigay daw siya ng bonus, dahil nagbigay daw sila ng misyon na imposible pero nagawa pa rin ni Toji. At paglabas ng dalawa ay nag-uusap sila kung saan magbabakasyon, subalit nakasalubong naman ni Toji si Gojo na muling nabuhay. Na nalaman niyang gumamit ng reversed curse technique. Dahil noong nasaksak daw si Gojo ay nag-focus na siya sa paggamit ng reversed curse technique. Dito ay mas labis na naintindihan ni Gojo ang sikreto sa cursed energy. Kaagad na sumugod si Toji, subalit nagagawa na ni Gojo na makita ang mga atake. Saka gumamit si Gojo ng cursed reversal technique, red na siyang nasalag ni Toji pero tumalsik pa rin. Tapos nakita niyang high na high si Gojo dahil sa natuklasan nito. Kumuha ng kadena si Toji na idinugtong sa sandata niya. At nang tignan siya ni Gojo ay napansin ni Toji na parang may mali. Umatake si Toji gamit ang kadenang sandata pero madali lang na naiilaga ni Gojo. Pero patuloy pa rin sa pag-atake si Toji, samantalang si Gojo ay ginawang shield ang mga bato, saka pinagsama ang red at blue cursed reversal technique na naging imaginary technique purple. Na siyang ginamit niya kay Toji na wala nang nagawa, at dahil dito ay nabutas ang kalahati ng katawan niya. Dito ay naalala ni Toji ang anak niyang si Megumi, kaya ibinili niya ang kaisa-isang anak kay Gojo bago siya masawi ng nakatayo. Pumasok si Geto sa base ng Star Religious Group nang makita niya si Gojo na kinuha ang bangkay ni Rico, at nagulat din si Geto sa bagong Gojo na mas maningning ang mga mata. Dito ay nagtanong si Gojo kung nais niyang paslangin ang mga miyembro ng Star Religious Group, pero giit ni Geto na wala na itong saysay. Dahil sa mga naganap ay mas nahasa pa ang mga kakayahan ni Gojo. Subalit dahil nagagawa na ni Gojo ang mga mission ng mag-isa ay naging malayo naman ang loob sa kanya ni Geto. Isang araw ay nakausap ni Geto si Yuki na isang special grade sorcerer, na hindi gusto ang pamamalakad ng higher-ups dahil magkaiba sila ng pananaw. Giit ni Yuki na malulunasan daw nila ang pagdami ng mga sumpa kung matututo ang lahat ng tao na makontrol ang cursed energy nila sa katawan. Subalit imposible ito kaya naisip ni Geto na bakit hindi na lang nila patayin ang mga taong walang kakayahang makontrol ang cursed energy nila. Giit ni Yuki na tama daw ang sinabi ni Geto, pero hindi daw siya baliw para gawin ito. Subalit isang araw nang mamatay ang partner ni Nanami na si Yu sa nakalaban nilang sumpa ay nakapagpasya na si Geto na gawin ang plano niya na ubusin ang mga normal na tao. Isang araw ay nagpunta siya sa dalawang batang cursed user na inirereklamo ng mga matatanda, subalit ang mga sibilyan na hindi nakakakontrol ng cursed energy ang pinagpapaslang niya. Nabalitaan nila Gojo at Ms. Amici ang nakapangingilabot at nakakalungkot na balita, nang magpakita si Geto kay Leary sa isang bayan. Agad na tinawagan ni Leary si Gojo, kaya agad na nagpunta si Gojo para kumprontahin ang kaibigan dahil pinaslang din nito ang sariling mga magulang. Giit naman ni Geto na wala daw exception sa plano niya. Giit ni Gojo na imposible ito, pero alam daw ni Geto na posible daw ito kung si Gojo ang gagawa. Nainis si Gojo subalit hindi niya magawang paslangin ang kaibigan, kaya nagmukmok na lang siya sa academy. Samantala si Geto ay nakipagtulungan sa Star Religious Group para magkaroon ng pondo, at isinama niya ang kambal na cursed user. Subalit hindi siya nagustuhan ng mga miyembro kaya gumamit siya ng dahas para makakuha ng respeto. Kasabay nito ay sinundo ni Gojo ang batang si Megumi para gawing sorcerer, bago pa man ito maipagbili sa Zenin clan ayon sa utos ng tatay niyang si Toji. Pero wala daw pakialam si Megumi sa tatay niya. Sa kabila nito ay nagbili na lang si Satoru na magpakatatag ang bata. At sa present mga lodi ay ginigising nila Itadori ang sensei nila na si Gojo na napangiti dahil sa mga naalala. Nagyayaya na manood ng movie si Itadori subalit busy si Megumi, at nawiwirduhan naman si Kugisaki sa palabas na gusto ng bida. Nakasalubong ni Kugisaki ang isang babae na itinatanong si Itadori sa kanya. Siya daw si Ozawa na dating kaklase ng bida, subalit nangangamba siyang hindi makilala ni Itadori dahil malaki ang pinagbago niya na dating maliit at mataba. Nais daw niyang hingin ang numero ni Itadori subalit nahihiya siya. Tinawagan ni Kugisaki si Megumi para papuntahin sa resto.
para itanong nila sa binata kung may girlfriend na daw ba si Itadori. At giit naman ni Megumi na wala daw. Gusto rin malaman ni Ozawa ang type ni Itadori, kaya sinabi ni Megumi ang nalalaman na gusto daw ng bida ng matangkad na babaeng may malaking puwet, na siyang ikinatuwa nila dahil pasok si Ozawa sa criteria. Subalit kinabahan si Kugisaki na baka hindi nga makilala ni Itadori ang dalaga, pero nakilala naman niya si Maria, ay, Ozawa pala. Matapos silang kumain ay umuwi na sila nang hindi nakukuha ni Ozawa ang numero ni Itadori. Subalit nakuha naman daw ni Kugisaki ang numero ng babae. Naalala ni Yori ang mga sinabi ni Gojo na malamang ay may kasabwat daw sa academy ang mga kalabang cursed spirit. Kaya binigyan niya ng misyon sila Itadori para mag-imbestiga kung sino ang spy. Si Kokichi na controller ni Mekamaru ang pinaghihinalaan ni Yori kaya pupuntahan nila ang apartment nito. Subalit pagbukas nila ng pinto ay bakante ang silid, kaya nakumpirma nila na si Kokichi nga ang traidor. Samantala dinalaw naman nila Maito at Kenjaku Geto si Kokichi, dahil may kontrata pala sila kung saan kapalit ng impormasyon ay pagagalingin ni Maito ang katawan ng sorcerer. Naisa ng traidorin ni Maito ang sorcerer subalit giit ni Geto na mapapahamak lang siya dahil sa kontrata. Kaya ginawa ni Maito ang nararapat at pinagaling niya ang katawan ni Kokichi. Subalit pagkatapos nito ay papaslangin na nila si Kokichi kaya kinontrol ng sorcerer ang mga Mekamaru robot na nasa lugar. Sumugod ang dalawang robot na madali lang natalo ni Maito, kaya sumugod ang maraming robot at pinalaki naman ni Maito ang kamay niya para wasakin ang mga ito, subalit nawala si Kokichi. Dahil nagpunta pala si Kokichi sa pinakamalaking robot niya na si Ultimate Mekamaru. Napansin din ni Kokichi na naglagay ng barrier ang kalaban para hindi niya makontak ang iba pang sorcerer. Manunood lang daw sa kanila si Geto, kaya gamit ang cursed energy na naipon ni Kokichi ng 17 taon ay inaasahan niyang matatalo niya si Maito. Agad na gumamit si Kokichi ng cannon kay Maito na siyang ikinawasak ng water dam. Subalit nakaligtas pala ang sumpa sa malakas na atake, kaya pinagsusuntok ng robot ang kalaban na madali naman itong naiilagan. Tumalon ang sumpa sa kabila kaya binutis ni Kokichi ang pader at saka nagpakawala na naman ng malakas na cursed energy cannon. Subalit nakaligtas muli ang sumpa na pinalaki na naman ng kamay para suntukin ang robot. Gumamit si Kokichi ng vial na siyang makakapinsala sa kaluluwa ni Maito, na nagmula sa daliri ng robot na tagumpay na tumama sa sumpa. Ang teknik na ito ay nagawang mapinsala si Maito saka siya tinadyakan ng robot na tumalsik sa napakalayo. Hindi sinayang ni Kokichi ang pagkakataon kaya muli siyang umatake, subalit nakatakas na naman si Maito, pero alam ni Kokichi na napinsala niya ito. Nag-charge si Kokichi ng mas malakas na cursed energy cannon, na siyang tinira niya sa sumpa na nag-anyong ibon subalit sinusubukan nitong takasan ang mga atake sa pagpapalit-palit ng anyo. Sa kabila nito ay nagawa ni Maito na muling makalapit sa robot kaya tagumpay niya itong napinsala. Subalit kaagad na sumuntok si Kokichi at tinamaan ang sumpa. Kaya ginamit ni Kokichi ang pangalawa sa 4 na vial at pinuntirya si Maito, subalit ginamit na ng special grade ang domain expansion nito. Kaya napahiga na lang ang malaking robot sa ilalim ng kapangyarihan ni Maito. At sa loob ng robot ay unti-unti nang nagsha-shutdown ang system. Tumalikod na si Maito sa pag-aakalang panalo na siya ng matusok ni Kokichi dahil sa paggamit ng simple domain. Kaya tagumpay niyang napasabog ang kaluluwa ni Maito saka nakawala sa loob ng domain expansion nito. Dahil dito ay naisip ni Kokichi na magagawa niya pang labanan si Geto. Subalit bigla naman siyang tinusok ni Maito na nakaligtas na naman pala. Agad na kinontrol ni Kokichi si Mekamaru para protektahan siya. Sumugod si Mekamaru at patuloy itong inatake ni Maito pero nagawa pa rin itong matira ng cannon ang sumpa na naiwasan nito. Sa katuluyang nawasak ni Maito si Mekamaru ngunit matapang na sumugod si Kokichi pero tinapos siya ng special grade cursed spirit. Samantala walang kaalam-alam si Kasumi sa katabi niyang robot na ang controller pala nito ay nakikipaglaban. Pagkatapos ng laban ay sinabi ni Maito na dinaya niya si Kokichi sa pamamagitan ng pagpapanggap na napasabog siya nito. Kinagabihan sa Tokyo ay nagkaroon ng Halloween festival na dinaluhan ng libo-libong mga tao. Nang mapansin nila ang isang barrier na kumalat sa paligid, kaya nauntog ang tumatakbong mama sa barrier, saka nagkaroon ng malakas na hangin kaya nilipad ang mga tao. Kaya sa labas ng barrier ay nagtipon ang mga sorcerer para iligtas ang mga tao. Samantala sa loob ng barrier ay hinahanap ng mga tao si Gojo, dahil may nagsabi daw sa kanila na hindi sila makakalabas hanggat hindi dumadating si Gojo. At nagpapanik na ang ilan nang dumating na rin sa wakas ang kanilang tagapagligtas.
Nag-enjoy ka ba? Salamat po sa panonood at pakiabangan po ng susunod na part, saka mag-like and subscribe ka na rin Lodi para sa mas marami pang mga recap.